Do you like a guy who's clingy? Hello, Armies. This is 7 News Euphoria, a Bangtan Army podcast. Join us as we reflect on the stories and message behind every BTS song through our own life experiences. Annyeong Army! Welcome to episode 3 of 7 News Euphoria. Abantan Army Podcast. Yay! Okay, so, hello, I'm Diane. I'm Kim Sok Jen. I'm Primrose Dawn. Bakit ganon? I'm Mrs. Jean, aka August D. Ipinilit ko talaga yon. Okay, so for this episode, first we'll discuss a few questions about our song. Our song pala for today is Seven by Jungkook. So, yeah. Hindi na namin ipi-play dahil napakadaming beses nyo na siyang pinlay. So, alam nyo na lahat tungkol sa song na yon. So, that's our first part. And then the second part will discuss about the song itself and then the music video. Okay, so, wow. Shoutout naman natin yung mga nawawala nating member. Absent. Hello sa mga Hello, absent. AC. Hello, Joyce. Joyce. Sana makabalik na kayo. Sa susunod na episode. But okay, so, a little background. Jen, would you like to... Ito pala, nasahan pala ang background. Tada! Okay po. So, for a little background about the song. With JK's point of view, Mm-mm. ba ito? Yes. I'm able to show you a new side of Jungkook that I've never shown before. So it's a summer song that I want to enjoy with many people this summer. So the lyrics of Seven are about wanting to be with someone you love. Like the title of the song, It'd be nice to be together every day from Monday to Sunday is a passionate serenade. Walang pahinga. Kaya, Every- pagodin Monday to At dahil dyan, hindi, ito muna pala. Ano tayo? Sa pinakamadaling tanong, what's your favorite and least favorite day of the week? Your favorite day? favorite day, Friday, Saturday. Dami. Weekend. Oo, Extended Weekend weekend. version. Yes. The weekend version. Yun, Friday, Saturday, Sunday. Why? Kasi parang that's the time na nag-get together. Tapos yung parang alam mong end na ng week. So makakapahinga ka na. Or magagawa mo na yung mga gusto mong gawin. Yun po. And then mostly ng events. Yeah, Yun, parang sa dito weekend. nag-get together lahat ng mga tao. Yes. Yun po. Prim, what's your Me. favorite? Favorite ko, ngayon ko na-realize, Sunday ang favorite. Oh. Kasi yun yung legal na pwede kang mag-rest. Mm. Pwede mo sabihin sa sarili mo Wala na, gagawing work. Ganun. today is rest day, as in total rest. Pwede. Kumbaga, Hindi ka mape-pressure. magigilty. Hindi ka Also, magigilty. Hindi ka yung ibang magigilty. tao, most of the time, nagre-rest din on a Sunday. Ah. Kasi mindset natin na to rest on a Sunday. So parang lahat kayo naka-chill lang. Lahat ng Mm-mm. tao mababait pag Sunday. Simba. Pwede ka mag-message ng mga quotable quotes. Ganon. Pero yun yung parang feeling ko, hindi ka kasi nakaka-guilty magpahinga. Yes. On Sunday. On Sunday. My point. Um, Yeah. Monday. Yung, kasi nga, dahil weekend ko talaga is Sunday, Monday because of work. So, Sunday kasi parang, dahil siya yung Saturday ko technically. So, parang ang busy pa din. Tapos yun nga, pag pumunta tayo dito sa cafe, pag may recording and stuff, may event. So, parang hindi talaga siya pahinga for me. Ang chill day for me is Monday. Kasi lahat kayo may work. Kasi lahat kayo may work. So, ako, okay, gagawa ako ng sarili kong schedule for Monday. Ganyan. So, yun. Monday is my favorite day of the week. Ang least ko pala is, ano sabi niyo ba ang least niyo? Ang least ko is, ang least ko ay
ang list ko ay Friday or Saturday. Ang list ko ay Saturday pala. Dahil nga, lahat kayo, wala nang work. Tapos ako may work pa. Alam mo yung gusto ko lang mag-weekend. Tapos parang, gigising ako. Ay, may work pa pala ako. Okay, yun. Tsaka kailangan kong mag-leave kapag ganun. So, kapag may event, okay, kailangan ko magpaalam sa work. So, medyo hassle siya kapag yun, Saturday for me. Oo. Sa akin naman po, siguro ako yung common na tao. Monday. Monday. Kasi doon ko naman na parang kailangan isipin, ano pa ba yung kinulang ko na gawin last week or kaya yung parang ngayon ulit magsisimula na, ang dami kong gagawin or whatever. So, Monday talaga. Mas aga gumising pag Monday. Ayun. Ako nga ba, yung sinabi ko last time, di ba, parang Friday. Friday kasi ako nag-check kung nagawa ko yung mga dapat kong gawin for the week. Tapos pag nakita kong hindi, so i-adjust ko siya. Parehas kayo. For the magkaibang araw daw. For the following week. So ako mag-adjust. Kung mag-schedule kasi ako parang ahead of time talaga. 1 week before para naka-plot na siya sa utak ko. So, kung magugulo siya, edi gulo din yung isang buong day ko. So, ganun. Yeah. Kayo? Comment down. Ay, yun na lang yung question natin for this episode. So, what's your favorite and least favorite day of the week? Ilalagay namin siya sa episode Q&A and feel free to answer. And then, our next question, ito na. Medyo meaty na tong question na to. Natatakpan ako. Anong favorite position? Comment down your answer. Ganon. Meaty. Meaty. Alam nyo na, explicit yung episode na to. Do you like a guy who's clingy, as in he wants to be with you every day, or not? Sasagot ako? Ikaw. May option. Oo. Kakanta na ako 7 days a week. 7 days a week. Kakanta lang version. Kakanta lang. Sasayaw din. Lahat. Sasayaw din. Si JK naman, kahit ang gawin niya, okay lang, mag-inuman. Charot. Pero clingy. Okay lang sa akin, clingy. Kasi okay lang, clingy sa time. Ayun, clingy kasi, sa time, clingy as in like touchy, gano'n. Siya, wait. Ang question mo is, makasama, as in who wants to be with you. Kung in a relationship kami, touch and time, kasi gusto ko yung ina-update ako kung nasa na siya. Hindi mo ako kailangang sabihin na ichika all day, every day. But gusto ko lang malaman updated kung nasan ka ngayon. Whereabouts. Or parang sinong kasama mo, or at the least inform me kung meron kang pupuntahang party, celebration. Hindi naman dahil pupunta rin ako. Parang I know lang where you are. At peace ako. Sa touch, okay lang sa akin ng touch. Kung in a relationship, ganun. Hindi ako touchy sa ibang tao. Lalo na sa ibang lalaki. Ayoko nang matouch sa ibang lalaki. Kahit na friend ko, hindi ako matouch. So, yun. Pero kung in a relationship, touch galore tayo. Kung si JK, 7 days. Every minute, every hour. Every second. Every second. Jen, how about you? Ako naman po, siguro ngayon, on a current state, medyo carry lang na hindi, siguro, kung clingy, okay, pero needy. To the point na talagang gagambalain ka na for the whole day para lang makasama ka. Yun, medyo parang ang hirap para sa akin. Kasi super hectic ng schedule, tas ang daming ginagawa. So, naka-schedule din siya. Huy, pang 5 o'clock. 5 o'clock tayo. 5 o'clock, 5 p.m. to 5 a.m. Mas mahaba pala. Mas mahaba yung time. Ganon. Kasi, yun nga, parang ngayon po kasi, dun nga sobrang busy, ang daming iniintindi. So, kung dadagdag pa siya sa isipin,
baka ano pa yung aming relationship na chill ka lang, ganyan. Oo. Pero yung touchy talaga na, or clingy na, yun nga, in terms of yung touch and all, carry lang, opo. O ano rin ako Parang yun din yung love language ko, ma-touch din ako. Pero, wag lang siguro ng sobrang in public, like for example, yung PDA na OA natin dalawa. Yun. So, yun pa. Medyo hindi pa yun. Kasi kahit friends, I like hugging kasi, or kaya, ganun. So, okay lang po ako ng clingy siya na. Okay. Touch. Sumagot ka na ba? Di ba? May tatanong ako sa inyo. Tatanong ako yung After mo, after. Sige. Ako, yun. Magkaiba nga yung clingy at saka yung needy. No? So, sa akin, ayoko ng 7 days a week nakikita. Oo, ayoko ng 7 days a week. Parang, MWF, yung mga ganun, yung mga hindi super palagi. Pero like Prim, gusto ko rin ng updated ako. Parang, okay, kung hindi tayo magkikita ng buong araw or kunwari for the next 2 days, sabihin mo na sa akin kung bakit. Like, kasi, okay, kung halimbawa na, so work ka, ganyan. Tapos, pero after work, ano yung mga plano mo, gano'n. Ang sa akin kasi, yung na-realize ko kung bakit gano'n yung gusto ko. Kasi nga, ang dami ko rin ginagawa. So, if ever, halimbawa, nasa relationship ako ngayon, kung gano'n, gusto ko na updated ako para nakaka-adjust din ako. Parang, okay, sige. So, since may plano ka today and for the next couple of days, yung mga personal schedules ko, isa-schedule ko na rin accordingly. Tapos parang, okay, so weekend, okay tayo, free tayo, ganun. Free tayo to meet, ganyan. Para, alam mo yun, yung adjustment nandun din. Parang, okay, kung gusto mong magkita tayo ng 3 araw na magkakasunod, edi, pwede natin gawin yun. But, yung mga responsibilities natin, gawin natin sa mga araw na hindi tayo magkikita. So, yun, that's it for me. In terms of yung clingy na pagiging touchy, oo, kasi mahug akong person. Tapos hindi rin ako ma-PDA na, diba PDA ako na I can hug, ganyan. Parang pwede akong mag-cling na gano'n. Tapos, Jenny Teo joke. Pero yung yung level na maaanoy na yung hindi. Kasi ayoko kasi yung sinusubuan. Cringy kasi ako dun sa mga ma-PDA na magjojowa. Sorry na. Pero no judgment. Pero to be honest, yun, nakikringe ako sa mga super na. Yung mga parang, out of place hindi tayo makahinga kasi masyado na tayo magkadikit na ganyan. Yung lagi na lang magkapulupot na gano'n. Pero yun. I like PDAs din na slight lang. Maybe kasi holding hands, hugging. I can hug back, Kiss sa cheeks, okay lang. Oo, yung pero mga ganun. Yung to the point na talagang, parang sasabihin na sa'yo na, get a room or whatever na, hindi yung ganung level. Yeah. So, or probably kasi, before nung mga bata pa, pwede pa natin siya gawin. Or most likely, nagawa natin siya. Pero, inisip ko dito Ganun ako ginawa before na ganun. Nasa public, tapos sobrang OA. Pero, siguro ngayon nga, as maturing, na parang, okay, na nakikringehan na tayo dun sa nakikita natin na mas bata. Hindi na natin kailangan ng assurance sa touch. Yes. In public. In public. Unlike before, kung meron lang hindi natin kailangan i-mind public. Kaya nga. Pero ako talaga, siguro naging pet peeve ko or hindi ko talaga gusto yung kunwari, yung susubuan sa public or whatever. Doon ako super nakikringe. Like, kunwari nanonood ng movie. Tapos, susubuan popcorn. Nanonood nga ako. Gumaguluin. Oh my gosh, nakikikagat pa naman ako ng mga pagkain sa Hindi, I mean, okay lang naman yun. Kasi husband husband and wife, at naman na po kayo. Or ano na. So for me, my way na hindi, cringy. Pero itikman mo to. Okay ba yun? Feeling ko yung kung kami makikita nyo mag-asawa, may irita kayo sa akin. Hindi cringy kasi parang, nagawa yun na yung asawa nyo. Wala nang tinirang pagkain, gano'n. Kung nakafocus kayo sa amin, may reality show kami. Feeling ko gano'n yung mararamdaman niya yung asawa ko dahil, kasi iyon na. Hindi pala cringe yung mararamdaman lang. May irita kayo,
Magnanakaw niya. Pero hindi yung, ito, subuan mo. Hindi ganyan. Ay, di bakit Ito, fries. Yun, hindi naman po ganun. Yun talagang, iyan. Ganun. Hindi. Pero yun ang gusto makita ng mga anak namin. Talaga, na-sweet kayo. Daddy do sumuchikis. Parang kami parang, uy, ano itong hinihingi ng mga anak? Sumuchikis yan. Ano yung sumuchikis yung anak? Daddy, I saw you sumuchikis. Ganun, parang ano ba? Ano ba tong dalawang bata? May follow-up question ka. May follow-up question na nga sa mga gene biases. Si Jean, paano ko si Jean ay clingy? In touch and time, okay lang. Ako yung mag-a-adjust. Actually, naisip ko rin yun. Paano kung susubukan ka niya in public? Di ba, mahilig siyang kasi kumain. mahilig siya. And also, sa drinks. So, paano na yan? Okay lang. Basta hindi yung sweet na. Na parang, feeling ko kasi si Jin, hindi rin siya yung super na, Feeling ko ganito siya. Ganon. Taste this, Pero, tingin nyo, siya yung tipo na gusto kayong kasama. Every day. Parang clingy siya for the time. I think, feeling ko po kay Jin, kasi may pagka-gamer siya or whatever. Feeling ko hindi. Ako pa, baka mainis lang ako kasi ma-neglect niya ako. Ganon. Unless, kunwari, like kami, ako din may pagka-gamer din po ako. So, kung halimbawa, pareho kami nag-enjoy with the game, most likely, ma-enjoy namin yung time together na, okay, laro lang. Ganon. Tapos, kapag yung natatalo na or nag-aasaran just to touch, yung hahampasin mo na or whatever, ganon. Feeling ko ganon, yun, ganon pa yung magiging namin. So, feeling ko hindi siya clingy, hindi siya demanding or sa time. Kasi siya hindi niya mabibigay. Kasi siya, feeling ko ganun. Or, kasi hindi nga siya makamit sa friends eh. Hindi siya makalabas. Pero feeling ko, siya yung type na, dahil naglalaro ako, ikaw na lang pumunta dito sa bahay. Tapos mag-aaway kami dahil hindi niya ako mapansin. Kayo, hindi kayo naglaro na gamer. lang ako. Naglalaro ako pero hindi ako kasing like doon yun na natatapos ng isang game sa isang upuan, ng ilang levels. Hindi, wala akong masyadong pasensya sa ganun. Pero gamer, yung like, okay ako to play games. Parang, siguro for an hour or two, ganyan. Pero kapag kayong buong araw, yun na lang yung gagawin. Parang, feeling ko ako, kaya hindi ako nag-ganyan. Kasi si Casper, di ba gamer gamer siya? siya? Para siyang Jin. Ganyan siya. Kaya hindi ako kasi feeling ko, kailangan ko rin, baka ma-addict ako. Kaya parang nag-stop na yung system ko na pag na-addict lang gawin. Unless siguro Kasi tututukan siya, di ba? Correct. Ma-addict ka. Kailangan ko pa na. Oo. So, kaya feeling ko hindi ako Lalo na ang laro pa naman niya mostly is yung mga adventure. So talagang may storyline. Kailangan tapusin. Unless siguro, gagawin ko ako maging distraction sa kanya. Sa iba mo. Distract you. Explicit. 7 days. 7, Jane version. Lalo ka ng Jan. Tingnan natin kung kaya natin. Gino'n, Jin. Sorry na, JK. Okay, back to regular programming. Balik tayo kay JK, but hindi pa pala. Ito, if you're in a misunderstanding with someone, do you like dragging the days before kayo makipagbate or do you want things resolved ASAP? Ako, ASAP, as much as possible talaga. ASAP. Pero, I'll give it time na kunwari, kasi ako din, ayoko po nagagalit. So, yung kapag ramdam ko na naiinis ako or na nagagalit na ako, inaano ko muna na I have to calm down. To cool down para hindi ko siya masabihan ng masakit talaga. Unless, dahil alam kong yung mga next ko nang sasabihin is masakit siya. Kahit na hindi na ako galit. Ganun. Yun. Tapos, pero ako kasi, as a
person, very confrontational ako. So, as much as possible, pag dumating na ako dun sa period na yun, ibig sabihin, naubos mo na yung pasensya ko talaga. So, parang ganon. Kasi hindi naman ako yung, kunwari ngayon, nag-away lang tayo or may hindi na ako nagustuhan na ginawa mo. Hindi ko naman para sabihin na, huy, ang ano mo naman, ganyan. Yung parang maging away agad. Parang iisipin ko muna, okay, baka meron siya pinagdadaanan or meron siyang ibang ano ngayon, whatever, blah, blah, blah. And then, kapag ka talagang yung sabog na ako or napuno na ako, doon ako talaga confrontational. Yun. Tapos, kapag nandun ka na sa point na gusto mong i-confront, gusto mo resolved agad na gano'n. Gusto mo na yung kakausapin ka or aayusin ang problema or hindi gusto mo naman. lang na ibuhos yung Gusto ko lang meron times na na kung kayang ayusin with the first talk or kaya, edi go. Pero minsan mas inaano ko na okay, at least nasabi ko na yung peace ko. Tapos whatever feeling you're feeling that time, o di bahala ka, kung makikipagbati ka sa akin, edi sige, kung hindi, edi okay, basta at least, alam ko na ano, kasi ako naman po, pagka nasabi ko na yung piece ko, after nun, okay na ako, or kaya, hindi ko na tingin ay away yun, or whatever, friend na ulit kita, or gano'n. Yun. So, nasa sayo na kung friend ko ako o hindi. Basta nasabi ko na, friend kita, o gano'n. Yun. How about you? Ako, parang ideally, gusto ko talaga maayos kagad. Kasi nakakalimutan ko Yung pinag-awayan. Literal na dun sa forgive and forget talaga. Ay, forget ko talaga siya. And eventually, forgive na lang. Kasi nakalimutan ko na. Pero ang downside nun, hindi nauulit. Nauulit yung pinag-awayan. Nare-resolve. Kaya yun yung gusto ko mapag-usapan niya agad. Para ma-resolve agad, ganyan. Pero hindi kasi lahat ng away kailangan i-resolve agad. Kasi meron na sobrang, kumbaga, parang sobrang init na ng argument, ganyan. Kailangan magpalamig muna or else talagang pag mas something away. big, no? Pag malaki yung issue, I think. Ganun nga. Give it time. Siguro lalo na po talaga kung it's a relationship ng, yun nga, yung a girlfriend, boyfriend, or kaya naman husband and wife. Parang talagang ang hirap din ng Kasi pag friends, iba pa eh. Parang, okay, bati tayo or whatever. Bati tayo, friend mo ako o hindi, bahala ka na. Pero, pag friend kasi dadating sa point na tatawanan nyo together na parang pabiro nyo lang pag-uusapan. Unlike with the boyfriend-girlfriend na break na ba tayo? Yun na yung pag-iisipan. Break na ba tayo? Hindi tayo break kapag nag-away, di ba? Hindi pa rin, bahala ka kung bati mo ako o hindi. Break ba yun? Malabo Kami malilito, nag-break ba kami? Or break ba yung sinabi ko? Malabo ka, no? Oo. Sa akin, din, ganun nga, depende sa bigat ng issue. So, kapag sobrang laki ng issue, tapos heightened yung emotions, give it time. Pero, in general, mas gusto ko lang nare-resolve. I mean, pwedeng, what do you call this? Not necessarily the same day na nangyari yung issue or nangyari yung away, pero as soon as possible. So, like, bukas or sa susunod na araw, ganyan. Yung hindi mo na siya sobrang patatagalin in a sense na baka makalimutan ko din yung pinagawain. Or, kasi, parang pag minsan, halimbawa, kagaya nun, pag pinatagal mo, may dalawang bagay na pwedeng mangyari. Napapag-isipan mo ng maayos or nakakalimutan mo yung point mo na hindi mo na siya nasasabi fully. Correct. Alam niyo yun, yung parang siguro nagsishrink na yung issue tapos ganun. Pero kung tutuusin, paano kung importante yung pinag-awayan, 'di ba? Tapos dahil pinalipas mo na, nag-cool down ka lang. Correct. Nabawasan na yung argue mo, yung points of arguments, nabawasan na. Paano kung yun pala yung mga maliliit na nakalimutan mo at pinalampas mo? Yes. What if yun pala yung parang
paper cuts na nakaka-hurt Yes. sa relationship, di ba? So, yun. Kaya, for me, Also, yun. pag tumagal kasi, magsi-self-doubt ka. Oo. Tama ba yung... Oo. Tama ba yung pinaglalaban ko? Yun. Correct. Oo, May mga ganon. So, Oo. Correct. Yun depende din. talaga din siya. Yes. Depende sa pinag-awayan. Okay, so ito. Would you fall in love with someone annoying pero persistent sa panliligaw? Like, annoying siya in a way na kasi nga persistent. Like, gusto niya na meron siyang ginagawa palagi. Ganyan. Siguro, yes, in a way. Hindi ko maalala yung sagot ko dati. Pero sa tingin ko, siguro it would depend kung pogi siya. Yan din yung nasagot ako. Parang kasing mainit na kapag Kaya may times Sorry kasi naman. na Depende. You find it cute. Though yun nga, parang nasabi ko na to before yata. Or ano. Kung pogi. Kung pogi. Okay, sige, anything you do, kahit ano yung fine. Pero siguro kasi iba po sa ating mga girls. Yung attraction between the boys and the girls. Like, for example, tayo kasi, parang sa una, maa-annoy tayo. Pero once we get to know the person, parang, okay, kaya lang pala siya gano'n. Kasi it's part of his humor. Or kaya, yun pala yung way niya. Kaya, kasi gusto niya ako or what. Gano'n. Yun, unlike to the boys, na talagang physical attraction, yung unang nakikita. Though tayo rin naman. Kahit naman tayo mga babae. Pero, I mean, mas maano pa na friend zone mo na pero makakatawid pa into a relationship. Kasi nalaman natin yung so kahit na nakakainis talaga siya, pero dahil nakilala kahit hindi mo na masyadong type, pero laging nandyan. laging nandyan. Okay, kaya pala. So, gano'n. Yun. So, feeling ko naman, mag-persist. Kung persist and consistent. Consistent. I think And consistent. consistent. Yan, yung tama. Yun. How about you, Prim? Mahirapan. Consistent ba si Casper? Hindi ko alam. Persistent ba siya nun? Hindi din. Bigla na lang nag-asawa. Oo. Kaya hindi ko na maalala. Pero annoying. Annoying naman kasi talaga sila at first. Kasi meron tayong as girls, meron tayong barrier na hindi pa na-break. Feeling. Kaya I annoying think. pa. But if you put nga persistent sa kanila as in Like, dahil persistently pag araw-araw. pursue you, ganyan, 7 days a week, I think unti-unti mabibreak yung barrier. And very important na persistent ang lalaki. Yes. Yeah. Very important Oh, na talagang susuyuin ka. So, parang ako, okay lang sa akin kung persistent and kung annoying. Annoying naman talaga siya. Annoying din naman ako. So, parang it's quick. Parang siguro sasabihin nung guys, no? Annoying etong girl na to dahil hindi ko ma-break ang wall or ganyan. Or probably Parang kasi hirap. yung differences ng tao. Like, for example, ako, super extrovert. And then, introvert yung guy. So, he'll find me very annoying kasi super kabaliktaran tsaka yung ayaw niya talagang minsan na pushy pa ako. Ang dating ng, ang tingin ng introvert sa extrovert, sobrang pushy or whatever na lahat na. Tama ba? Extrovert? Tama ba, Miss Free? So, siguro ganun siya. Kaya, kahit naman before, I remember yung crush ko nung college, introvert siya, tapos ako super extrovert. Tapos, itabi kami, kasi magkasunod kami ng apelido. Tapos, crush ko siya, and nalaman niya, kasi na-announce sa buong classroom na crush ko siya. So, ngayon, yun pa lang, annoying na ako, dahil Nanonood kaya na may siya? crush siya. Dahil alam niya na crush ko siya. Siya ba yung Totga? Yun yung Totga. Ano sa Totga ni Jen? So, alam mo na kung sino ka. Kung mapapanood niya to. Tapos, ngayon po, syempre, dahil nga maingay din ako, tsaka minsan kinukulit ko rin siya. Makikipag-usap ako kahit ayaw niya ako usapin. So, ngayon, tingin ko, na-annoy siya sa akin. Kaya hindi niya ako pinansin for 5 years.
So, kahit dinededma niya ako, Ganun bahala ka ka. extrovert. Oo, kahit dinededma niya ako, Dinedma wala ka akong na ngayon ng pakialam. 5 Oo, years. kakasapin pa rin kita gano'n. Yun. So, ikaw yung persistent. Oo, Ikaw yung yes. ano Ko yung annoyingly persistent. Hindi lang ako naging consistent kasi nagkaroon ako ng fear din na baka totally i-reject niya ako, which is feeling ko kaya ako siya naging totga. Kasi kung naging consistent din ako na talagang all Nagiging throughout, kayo. feeling ko nagiging kami. Feeling! Yung totga ni Jen, ayan, alam mo na. Kaya lang, sabi ko, joke lang. Umiyak. Ano kasi totga natin? Charot. Ayun, yun. Sumagot na ba ako? Di ba? Parang sabi ko, depende din kung gwapo. Magpakatotoo na tayo, mga kababaihan. Yes. Hindi, iba kasi yung iba yung dating kapag type mo din. Kasi kahit naman type, alam mo yung type, parang, okay naman siya. Parang pwede ko siyang matypean. Tapos, kapag nagsa-start na siya na iwu ka, ganyan, isun ka. So, ayun. May mga instances na, for me, annoying yun kapag bigla-bigla na sumusulpot out of nowhere. Tapos kasi ako, yung stalker level! Stalker ka! Kapag halimbawa nasa bahay, tapos ayoko lang naka-cut off guard ako. Kunwari, hindi ako prepared kasi may mga basahan days tayo. Alam niyo yung feeling ko, ang basahan ko today. Parang, ayoko ng mga bigla-biglang sumusulpot na ganon. So, pero kung yun yung, kasi nga, yun nga, to break the wall. So, I think the guys feel the need to do that, to consistently show up and to persistently show their intentions and feelings. Pero may mga way kasi na nakaka-annoy, mayroong mga way na cute, ganyan. So, ayun. Ang sa akin lang, annoying lang siya kapag he's showing up unannounced. Oo. Yes. Parang for me, gano'n. Paano kung may food? Pag may food, okay lang pala. Or kaya, siguro nagsabi na, uy, andito na ako. Uy, andito ako sa labas ng bahay niyo. Ay, andito lang ako. May iabot lang ako very quick. Paano kung merch? Hindi, okay na yun. Basta nagsabi bago ka kitain. Oo, yung ganun. I don't know. Kasi kapag nasa bahay ako, ano talaga yun eh. Parang sacred yung me time ko. Jin, ka daw pupunta ng unannounced. Oo, yung unannounced. Pero kung si Jin yun, no joke talaga kung si Jin yun, okay lang. Kahit pa siguro, kahit mukhang basahan ka nun. Basahan, basta maalin po sa pito, okay lang. Sige na, unannounced tayo pumunta. Carry lang. Oo, wala talagang joke yun. Sabi mo kami kandiluno, talagang level na level po kami. Okay, and now, moving on to the part 2 of our episode, let's discuss naman the song and the MV, the music video. So, but first, what's your take on Chapter 2 JK? Chapter 2 JK that Seven introduced to us. Muna. Sige. Ako, kami muna bilang mga Jin bias bilang Jin bias. Si JK kasi for me, parang baby ang tingin ko. Pero nung lumabas like tong a mga baby. yes, yung mga promotional niya, parang nalito ko na, wait lang, ano ba talaga to? Bihis na JK, hubad na JK, bihis na JK, hubad na JK. So parang nababaliw. Depende daw sa pantasya mo for that. Yun nga. Kaya parang, sabi ko, wait lang, parang, ang tanda, ang ano na ni JK, mature na siya. Hindi na siya, baby, ganyan. Pero nung lumabas talaga yung song, doon ako mismo nabigla. Doon na po. Kaya sabi ko, iba yung struck ng, nitong Seven, at saka yung dating na ni JK. Tapos napasabi talaga ako nung pinakikinggan ko yung explicit version. Yung explicit version. Sabi ko, ay teka wait, parang pipila na ako kay JK. Nilipat mo na ako ng pila. Ganun. So, napakahabang pila kay JK. So, ako naman, yun din. Kasi bunso talaga yung tingin ko sa kanya. Parang, dahil nga, alam mo yun, kasi, alam mo yung talaga, inano ko na siya, yung nasa, what do you call this? In-embrace ko na yung pagiging nuna kay JK.
as Jin's partner. partner. Yun din na ano ko eh. Kasi sabi ko, anak namin ni si JK. Hindi ba? Kaya baby. So, kapatid. Baby namin siya. Oo, alam niyo yun, parang feeling ko talaga, parang, Sorry na, para sa mga Hindi nyo pwede talaga si JK for you kasi yun, kahit okay. gaano ka, Kapatid talaga. kahit gaano ka hotty, oo. may boundary, at saka hello, yung army bestie ko Nasa po kasi boundary ito, talaga. pero hindi pa ka pwedeng mag-cross the line, papunta kay JK. Hindi rin ako pwede pumunta kay Jin. Jin, huwag ka muna maglabas ng kahit Yeah. na version ko. Diyan ka muna. Mahirap po magkaroon ng bestie na na JK bias. Yun. So, pero for me, proud ako sa kanya nung finally. Kasi, nung tanda niyo yung live na may sinabi siya na hindi niya alam kung magugustuhan niyo. Kung hindi niyo magustuhan, okay lang. So, eto na pala yun. Yung 7 pala yun. Yung explicit version ng 7. So, nung tanda ko nung live na yun, sinabi niya Hindi na, nag-exercise siya. hindi, before pa, yung 3 bihis niya. Yung yung nakapag-date. Nakipag-date na tatlong yung date, beses. biglang umuwi. Ito yung, doon yung sinabi yun eh. Tapos parang medyo may kaguluhan sa utak niya nung time din na yun. Kasi, yun nga, siguro dahil nag-decide siya na yun yung gusto niyang gawin. Tapos hindi niya sure kung paano siya iti-take ng army. So, yun. Tapos, ito, yung live niya nung isang araw naman, ayun na, doon ako super na proud. Yung meron siyang challenge na, tawag doon. May nag-comment kasi na dirty daw, ganyan. So, tell me what's dirty. Tell me why is it dirty. Parang ginanon niya yung nag-comment. Tapos, doon na, in-explain niya na ganyan, na parang, I'm so proud of you kasi nag-stood up siya for what he wants to do at saka kung ano yung project na yung kinalabasan ng project niya. Parang, ito talaga. Ito yung gusto kong gawin. And ito yung parang feeling niya kasi ito yung yung stepping stone or siya yung step up, yung level up version 2.0, the bolder JK. And okay lang siya. So, yeah. Siguro kasi din, to add po dun sa sinabi niyo, maybe kasi ang perception ng halos lahat ng army kay JK is bata pa. Oo. Parang ganun. And then, pinaalala niya na coming 28 from na ako. chapter 1 na talagang ang wholesome pa talaga ng nila, ng mga image. Tapos biglang tumawid into chapter 2 na straight word na na F word na yung mga sinasabi or straight nga na sex song na siya. Ganon, 'di ba? So parang na rin siguro siya natatakot na baka magustuhan pa ba kaya ng army knowing na it would be another level, super explicit talaga niya. Or explicit na talaga yung ginagawa nila ngayon na contents. Pero we're in halos lahat naman na-excite with chapter 2. Hindi lang natin in-expect. Gaano ka level yung gano'n. Ibang level pala. At dahil dyan, ano masasabi mo, Jin at Jungkook bias? Sa Jungkook bias? lang, doon kasi kay Jen kanina, sabi mo, nakita mo siya, baby. So ako, kailan nga ba ako? 2020. Pandemic. Gusto na niyang i-baby. 2020 ko siya nakita. So parang na yun, pre-chapter 2. Pa-end siya ng chapter. So wala akong baby nakita na JK. So hindi ganun kabata ang take ko sa kanya. Nagulat na lang ako nung nag-google ako. May ginagano pala siya. Yung pala yung edad niya. But, chapter 2, siguro kasi naunahan na nung iba. Ng ibang members na okay, so ito na talaga. So sunod-sunod na lang sila magpapalala. Namjoon Wen, gano'n. Yes. Shout out kay Namjoon Wen. Puro na lang kasi yung gym, niya, yung routine Parang, ipakita mo naman ang resulta, Namjoon. So, yun yung ko, parang na-ready mo na ang sarili mo. Medyo ready, pero yun nga. Meron akong week gap. Kasi, di ba, last week, iba yung sagot ko sa question na to. Na, parang napatanong din ako ng kay Dayan para sa chats namin na parang,
nabigla ako sa kanta. Oo. Kasi hindi ko siya pwedeng i-play sa bahay because of the Kaya sabi ko, wag ka mag-shuffle. hindi ko siya piniplay na lang kasi nga yung hindi ko alam sa akin. Depends Baka ako. biglang tumunog. Oo. Yung mga army moms, feeling ko ganyan. Oo, Yes. nakabantay kami sa mga kanta ni JK. Parang, chorus na. Other songs kasi, songs nila, although May mga curses may mga din. mura, Oo. hindi kasi maintindihan ng bata. Oo. Kasi nga Korean. So, with Mm-mm. JK kasi purely English. Mhm. So, ang pagka ang daming maitatanong na bakit may 7 sheets, mommy? Why 7 sheets? Why 7? Hey, let's just not, play this song. So, ganon. So, yun yung tingin ko. Nagdadissect pala ng lyrics sa mga anak. Oo, nagdadagdag sila. Hindi mo alam kung ano ang naririnig ng mga bata. Oo. Bigla na lang sila mag-question. Mhm. Nagugulat ako. Kaya, Yes. ayaw natin dumating sa mga gulat na portion. Correct. So, ayun. Yung chapter 2 niya, Gusto niyo bang i-reveal ko? Gusto niyo bang i-reveal ko? Napakadaming pinrint din. Tapos guys, gusto niyo magpagawa ng wall deck? hindi ko lang magawa, syempre, in respect sa aking asawa. Pero gusto ko magawa ng kumot. Bedsheet, unan. May unan, di ba? Pinili Oo, ko may magawa unan. ng unan ng live ni JK. Pero yan. So, Hindi pa naman hubad doon. Hindi pa siya hubad dun. Pero, nagpipigil din ako, guys. Ang hirap. Ang hirap. So that's chapter 2. May isa na lang natitira si Taehyung. So, isa na lang naman. Ang hindi pa nakakatawid sa chapter 2. Pero, meron na siyang ganito. Oo, pero oo nga eh. Actually, nauna nga si Taehyung sa pagtawid Nasa, pala ano sa ba siya? chapter 2. Nasa bench ba siya? Nakaupo? Or something? Oo, yung sa yes, Vogue. ako. Yeah. Hindi, nakaupo lang Sa siya Vogue. random picture. Oo, sa Vogue din Okay. yun. Pero ano pa, talikogenic pa. Talikogenic ang, pa Hindi doon. ba si yung Jin? Si Jin, tapos Ang nauna, sumunod buong likod. Tapos sumunod si oo. Tae. Siya talaga nagbukas ng pinto eh. Oo pala, oo, si Hindi Jin. na siya. Si Jin. Siya Yeah, talaga sa nagbukas Jenny. ng pinto. Sabi niya, okay. Okay, sunod na kayo. Sunod na kayo. Ayan na. Sunod na sila. Oo nga, si Namjoon na lang pala. Namjoon Pagdating na lang sa, talaga. pagdating sa dibdiban. Namjoon at Si saka Namjoon. Yoongi. Si Yoongi. Actually. Oo, kasi kay Yoongi, likod lang Hanggang dito din lang eh. yung kanya, di ba? Kasi, yes po. Braso. Nandito lang. Hanggang dito. Yeah. Nandito pa lang. Nagpakita naman daw siya ng Oo. leg. Braso at Ay, saka legs. ano kaya. Oo. Legs daw kasi, ibang parte. Ililive na lang daw sa Lower imagination part. yun. Kaya nga, bahala na kayo, army. Kung ano ma-imagine. Sorry po, explicit kami today. Tag ko na talaga siya. Tatanggapin naman siya ni Spotify. Okay, share your thoughts about the song and the MV. Is it, ito pala, may tanong ka, is it Catch Your Waist? So, alam na natin na Kiss Your Waist Oo, yun. Kiss Your Waist siya. So, yun. What's your thoughts? Well, isa-isa na, nasabi na rin naman natin kanina, ikaw, may input ka na sa song. Bilang hindi mo nga siya ma-play. Ano siya, siguro dahil nga for the rest of the week, yan, nagkaroon ng weekend version. So, napiplay ko siya recently ng lahat ng Yeah. versions. Ayan. So, ako, ang ganda ng tune eh. Catchy talaga. Oo, hindi nga siya nawala sa utak. Oo, actually, May kapalitan siyang isang song from LSS other, ka talaga. Tsaka pang Oo. ano siya, pang tanda dun sa Ano ba, sa ano yun? 7 days of the week pang bata. Mga anak, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Makakanta Pwede yan, mong gano'n din diba? sa mga bata. Yung sa, sa song muna. So, nagulat ako kasi ang una ko napakinggan is yung explicit. Katabi ko yung Ay. asawa ko. And ko lang, ako ang pinapakinggan ko lang yung tono. Yung tono. Hindi Oo. kasi talaga ako, kumbaga, may listening Sa skills lyrics. ko. So, yung lyrics, di ko masyado na, yan. Basta, okay sa akin yung tono. Saka ako palang hahanapin yung lyrics. Yung asawa ko, magaling siya makinig sa kanta. So, sinabi niya sa akin, ano, gagawin ba natin yan? Parang ano meron? Tapos parang, nung pinakinggan ko ng huso, oh my gosh, ito pala yung kanta na yun. Oh my God. Or kasi explicit ko, kami lang dalawa dito sa kwarto. Alam mo ba kung bakit? Gusto ko yung sinabi ng asawa niya, gagawin ba natin yan? Alin Seven ko, days a week?
Oh my gosh. JK kasi. Sana all may asawa. JK kasi yan. So, yun. Pero buti narinig niya yun kasi kami lang dalawa nun sa room. Oo. Tapos yung sinendan ko ng link, sabi ko, girl, yung sinend ko palang playlist. Explicit. Kasi baka po may kasalanan. Sabi niya, okay lang, napakinig na ng anak ko. Pero all in all, okay sa akin yun. Yeah. Yung tune. Yung lyrics naman kasi parang, nag-gets ko at nag-gets ko ng gusto nung sinabi ni JK nung live na what's wrong nga naman with it. You do both naman. Yeah. And for me, parang I am married naman and I both love him and I love him and I also also explicit him. So parang 'di ba parang isang tao lang din naman yung ginagawa. So parang nothing wrong with it din naman. Like his point. And to relate sa MV, isang babae lang din yan nandun. Which pertains na you can love her and at the same time do that. To one person. Parang yun lang. Kasi siguro yung iba nagulat kasi kumbaga parang very pang-western. Sobrang western. And may mga F-words, parang ganon. Pero parang tama nga naman si JK. Parang ginagawa mo parehas yun sa person you love. Person you love. And compared naman dun sa ibang Western songs na kasi ibang western songs pati MV nila ang daming girls doon eh. Yeah. Dito naman very wholesome. Very wholesome. Wholesome ka nung MV. Ang wholesome ng MV tapos one girl lang siya doon all throughout the MV. So parang yun. Okay. Parang doon ko na-realize nothing wrong about it. Kaya nga naglabas siya ng dalawang version. Bahala na lang kayo kung saan matatahimik yung utak ninyo, di ba? Parang or kung may bata, yun. Teen version. Correct. Ako na po ba? Sa akin naman, nung una ko kasi pinakinggan, clean version muna. Nag-grocery pa. O, di ba siya? Kasi, sisingit lang ako. Ako kasi may kasalanan kung bakit nila napakinggan yung una ay explicit version. Ako po yung gumawa ng playlist namin. Ang 7 na playlist for Jungkook. Kasi yun yung unang na-upload ng BTS ng Big Hit, yung explicit version. Akala ko explicit version siya na meron lang siyang one curse word. Mga ganon. Kaya siya explicit. Tapos, hindi ko alam na ulit-ulit pala siya. So, ayun. Dahil nga siya yung nasa top ng playlist, so siya yung una na pakinggan ng lahat ng mga nakahabol bago ko pala ulit yung playlist. Ito a clean version. Okay. Yun. So, habang nag-grocery ako, mahina pa. Kasi hindi ko naman malakasan. Dahil nga, so, nakikinig ako nang nakalapit yung, yung phone sa tenga. Ang napapakinggan mo pa lang is yung, yung music, yung melody, or yung lyrics, yung tono, yung lyrics. Hindi mo pa ganang maintindihan. Tapos sabi ko, okay lang pala. Ganyan. Kasi Monday, Tuesday, ganyan. So, okay lang pala. Tapos, ngayon, nung next day na, syempre, nag-multitask ka din. So, hindi mo na talaga para intindihin pa yung lyrics. Nung nag-play na yung next na song, yung explicit version na, gutom na ako nun nung time na yun. So, sabi ko, hanap akong kakainan. Nakalimutan ko, nakakain ako nung narinig ko siya. Kasi sabi ko, oh my God, mapapagod pala kay JK dito. Kaya, teka lang, wait lang. Kasi nung narinig ko na yung sinabi niya na, I'll be FU ng 7 times 7 days a week. Sabi ko, oh my God, nakakapagod pala si JK. Kaya sabi ko, sige, parang mapapalipat ako. As in, nung time na nag-grocery, na sumakay ako agad ng kotse, pinakinggan ko siya ulit hanggang nag-drive ako diretso kay Lizel, na supposedly hindi ko siya susunduin. Pero sabi ko, Bes, kailangan mo ito mapakinggan or whatever. Dami-dami na to. As in, yun nga. Tapos sabi ko, yung mga plano ko nung hapon na yun, hindi na siya na kasi nagulo na talaga. Doon nagulat ako dun sa lyrics nung Tapos nung sinerch ko nga siya, sabi ko, oh my God, iba pala talaga. So, nung una, na pag pinakinggan mo lang, parang okay lang talaga yung music and yung lyrics. Pero pagka yung context na, yung inintindi mo, talagang iba siya. Pero doon mo rin maiisip, nga naman, kasi
kung titingnan mo siya as bastos na bastos, talaga yung magiging perception. Pero kapag ka naman tiningnan mo siya with love, and yun nga, yung sinabi niyo po kanina, with the person you love, yun mo lang siya gagawin. Kaya sabi ko, kaya pala rin siya loving, and yung isa, ganon. Yun nga lang, kapag ka nandun ka na sa rap part ni Lato, Din na may Pero in fairness naman, talaga. it depends on your na imagination. Kasi kung yung lyrics, parang galing nga po ng wordplay din nila doon. Kung paano nila siya Tapos, ikaw na ang bahala sa pagkakaintindi mo. Implicit. At, may pagka-implied. Nasa yun kung paano mo siya i-imagine or ano yung ini-imagine mo with that. Imagination ko talaga explicit. Yun nga, yun din ang naisip ko nun. Yung rap part. Okay, so dito sa explicit version ni JK ay nabuhay, or makikita mo talaga sino mga green-minded. Outright. Oh my gosh, I'm so sorry. I'm sorry din. So attack. Kaya sabi ko, okay, minus 1,000 agad sa langit for today. Wala na natira. Yung naglabas pala ng teaser na photos, plus yung lumabas na actual song. Doon lang nag-make sense sa akin, yung mga photos. Kasi sabi ko, kaya pala may naka-ayos pa si JK na shirt lang. Yung iba naman, topless na. Tapos yung isa, tapos biglang damit na lang. Oo, damit lang. So kaya sabi ko, bakit ba ganito yung yung promotional materials ni JK? Kasi yun pala yun. Kasi yun pala yung clean version at explicit Feeling ko version. talaga nung nag-live siya na nag-exercise. Yun na. Nagpapaano na siya. Hinahanda niya lang tayo. Correct. Pati nung natulog, feeling ko naman all throughout, pinaprepare na tayo in a way. Kasi mula sa paglalabay. Sa paglalabay. Yung mga laundry nights niya. Feeling ko yun. Yeah. May mga teaser na talaga siya nun eh. Dinadrop na niya yung hints. Correct. Tapos napanood ko na nga po yung MV. Sabi ko, super kakaiba naman itong MV. Natawan-tawa na ako nung pinanonood ko Funny siya. niya pa rin. Oo. Super funny ni JK. Tapos isipin mo, ito yung nagpapakit sa'yo. Oo. Ano yung binalance niya kasi yung pagiging sexy at saka yung funny at the same time. Correct. Yon. Pero introvert siya. Pero introvert siya, mga kaibigan. Okay, what do you think Sohee was so mad about in the MV? What do you think Sohee was so mad about in the MV? Ako, Sige. siya lang kasi yung gumagawa na lahat. Siya lang yung naglalaba. Siguro bukod sa, kasi alam naman natin na parang naiinis siya dahil napakakulit, di ba? Napakakulit ni JK doon. Pero yung yung pagkakaintindi ko doon sa MV, sila in a relationship na sila. Hindi siya sinusuyo. I mean, hindi siya nililigawan pala. So, in a relationship na sila. Tapos I think, may mga issues na ulit. Parang yun yung, for me, yun yung sinesymbolize nung laundry scene and stuff. Kasi parang, you're coming clean again dahil meron ka na namang nagawa. Pero alam mo ba kung ano yung ginawa mo talaga na mali? Yes. Parang ganun. For me, ayun. Tapos, wala. Si JK, dahil gusto niya na sabihin na, love kita So, susuyin kita everyday. Hindi kita tatantanan. Parang ganun. So, yun. I think issues na ulit-ulit tapos, napapagod na si Sohee. Ako naman po, hindi ko talaga totally naiintindihan ba't sila magkaaway sa una. Nung pinanood ko siya. Yung nag-lip read lang ako. Tapos parang, parang gano'n. Parang, ano ba? Ano bang ginagawa ko? Parang gano'n. Yun. Akala ko, anoid lang talaga si Sohee sa kanya. Kasi parang ang dating naman sa akin, nanliligaw ba si JK dito? Pero parang pinapagalitan niya kasi si JK. Yun. Tapos dun ko na sa dulo na, okay, baka nga super nagpapapansin siya kay kasi may nagawa siyang something kay Sohee. Yun, actually ko naintindihan talaga yung MV. Ang ko lang, okay, ganito pala magpapansin si JK at mag-effort kapag gusto niya. Ganon. Yun. Bakit ka natawa? Sorry yung pagka-green-minded. Ano po yun? Sorry yung may sasabihin ng explicit. Feeling ko talaga
sabi ni Zoe, pagod na ako. Wait lang muna, maglalaba lang tayo. Wala na tayo ibang ginawa. Let's do like a house clean, ganyan. So, parang ganon. Feeling ko yun yung pinag-aaway nila. Parang hindi na pagbigyan si JK. Kaya na-ill ko si JK. But then again, okay, this is the woman that I love. Sige, hindi mo na ngayon, but I'll still annoyingly and persistently pursue you. So, ayun. Feeling ko, kasi couple sila dito eh. So, yung mga pinakita per day na parang normal na pinag-aawayan eh. Yeah. Ay, yung I think. hindi yung sickness and death ha, pero kasi minsan napag-aanan niya yung pag may mga sakit. May mga away dyan yung sino yung pabebe pag may sakit. Ganyan, may mga ganyan na annoying ganyan. So parang, I think it's a normal couple na away every day, but then let's kumbaga parang pag-usapan din natin to every day. And ang ganda kasi dito sa MV na to, ang naghahabol ay si JK. Lalaki. Hindi siya parang hinahabol ng babae. Yes. Ang plot is parang 7 days a week, I will love you. Parang ganon. And I will. You, ganon. So, pero ang ganda lang kasi parang binrake niya din muna yung barrier ni Hanso. Correct. Yeah. At ang good thing din is parang at the end of the day, Kahit anong away. pipiliin pa rin ni Sohee, si JK. Sino siya parang? Joke lang. Hanso hinga pala. Sorry. Si Hanso siya. Anong piliin niya? Kaya, kasi JK, pinili si Hanso. Sana all at Zoe. Ganun pala. Ganun po siya. So, Hanso sorry guys. Sorry, ARMYs, di tayo si Hanso. Pero for BTS, naging ARMY pa rin ang pipiliin. Pero kung, di ba nga, tayo ay mga bugs, at tayo ay Na-friendzone na naman tayo eh. JK. Nung last, si JK, na-friendzone na naman tayo nung isang araw. Anyways. Sabi niya kasi, di ba, gusto niya kapag ka nagkita ang ARMY, ayaw niya na nung magpapa-picture, magpapa-autograph. Gusto niya, pag nakita daw siya ng ARMY, ang sabi, hey, yo, what's up, bro? Gusto daw niya gagawin siya. Pinractice ko, hey, yo, what's up, JK? Parang, hindi. Gusto ko pa rin, JK! Gaganon lang din ako. Hey, muna akong gano'n. Pwede mo picture. Parang, parang sa kanila tayo it did not happen kasi. O sa souvenir, ipapaprint ko yun, ipapakumot ko yun kapag nakamagpa-picture ko kay JK. Oo. Pero yun, ang gusto niyo kasi maging friend, basta siguro na. Gusto ka din naman namin maging friend. Bigay mo sa amin yung contact na. Oo, yun nga eh. Parang ano ba, gusto niyo daw na makainuman ng ARMY. I mean, siguro on a very genuine way na maging friend talaga sa bakit why not? Ang problem lang kasi talaga is not all people have the same intention. As genuine as a person. Oo nga eh. Parang ilang beses na nga itong si AC at saka si Joyce, kaming tatlo. Pero lagi namin yung parang ilang beses na yung natanong, parang ikaw, kung mamimit mo ba sila, ganyan. Silang dalawa, parang sila nasagot na tingin nila hindi nila kayang kaibiganin. Tapos ako, tingin ko lahat sila kayang kaibiganin. Ako, same. Dahil sa mga extrovert kayo? Extrovert din extrovert din silang dalawa. Pero ako siguro, dahil ganun. Yung level kasi nila. Yun, feeling ko, kaya ganun yung sagot ni AC siya ni Joyce because of the level. Yung level. Like yung sila as superstars. Pero ang sa akin naman, not only because I'm an extrovert, pero kasi I don't label people based on what they do and kung sa status. Yung sa status, Parang ako, I can be friends with whoever. Feeling ko kaya ko lang silang tropahin. Yung kaibigan yung tingin. Kasi nga, siguro hindi kasi ako tumitingin, kagaya niya yung sabi kanina, hindi parang nakatingin with the status or kung ano man ang na-reach. Parang feeling ko rin kasi sa kanila, sila rin yung, pwede mo rin silang kausapin. Then, normal na tao din sila. I mean, ang tingin mo sa kanila. Sana na-imagine mo yung mahaba na babae. Parang hindi. Yun
Kasi sabi ko gaya na Oo. sinabi mo kanina na, well, yung iba kasi tao may ibang intention. For us, Oo, then parang siguro, one way, fun. Sila kasi idol talaga sila. So, ang buhay nila is super private, private, public, ganyan. Pero kung titingnan mo naman on the other side, may private lives din naman sila. So, kung mamimit mo sila behind the cam, behind ng mga kung ano man ang ginagawa nila, feeling ko, yun yung magiging turing ko sa kanila. Kung gano'n. Kaya pwede mo maging kaibigan. naalala ko din yung, ano ba yun, sino ba nagsabi na i-intimidate. Sa isang episode ng Social Life, yung sinabi ni Yuki na, yung mga tao na i-intimidate sa kanila, bakit hindi sila Kinakausap, yun nga. Yes, parang ganun. Pero sila, gusto naman nila na maging, Gusto naman nila nag-uusap. Oo. Kailan ka free? Pwede mo kami invite. Parang Where you? lalabas mo maging financial advisor. Kailan mo pwede mag-appointment? Kami kakausap sa inyo kung ayaw niyo, ayaw kayo ko sa akin na Babalikan namin kayo. Madaling kami na mag-follow. Oo. diba? Totoo. Pero ako, yung pagiging introvert, pagiging nandito sila. Kahit sa kanila. But if ever, kasi halimbawa, ang tingin ko makaka-vibes ko dyan, si Jim. Si James, di ba ba? Sinabi ko. Oo, naiintindihan siya. Parang feeling ko, magiging parehas kami na feeling sa isa't isa. Kasi normal, yung kumbaga, yung ibang tao, nai-intimidate. Kasi mukha akong kumakain ng tao. Hindi ko mukha na kasi si Dian Words ba? Yan daw wala si nila. Pinky. Nakakaisip feeling ko, isip nila, kausap nila si Dian Words. Pero feeling ko, parang ganun yung nararamdaman ko sa kanya. Kung tinitignan ko yung niya, ginagawa niya, paano yung sexuality niya, parang medyo magkailig. Si Jane, parang, ito yung makakapagsalita sa akin. Kukulitin Si sa Jane yung magpapakol. Charot! Love-death na yun eh. Pero kay Suga ako, pero feeling ko, mas may feeling ko kay Suga hindi. Parang yan na, kung siguro may alak, hindi, feeling ko siya, okay siyang, kumbaga, mag-drive yung contact namin. Hindi ko din eh. Pero Jin talaga yung si Jin yung makakapagpasalita kasi makulit siya. sa akin ang feeling ko ano yung sa akin siguro. Oo, maano siya sa Feeling ko, kami ni... Feeling ko, hindi. Ako yung a-annoy din sa kanya. Alam mo yung, kasi napunta tayo sa persona. Extension ko to the persona episode. Hindi ba yung as a friend nga, feeling ko, bilang ng persona episode, sinabi ko na si Yuki ang idea. Ang close idea ko. Friend din. Yung makakausap sa kanilang lahat. Pero si Hopi talaga yung alam mo. Nakita natin sa kanila kung ano ba nandun. Nakatingala tayo yung lahat. Ano ba yung nandun? Nakatingala pa rin tayo. Nandun kasi OT7 sa taas. Pero parang feeling ko, oo nga. Si Hobie nga yung unang lalapit. Ano mo yun? Parang kung halimbawa, mapupunta ka sa isang lugar, tapos nandun sila. Tapos walang kumakain. Alam mo kung paano ako napapansin kay Hobie. Nakita niya ako. Sino tong girl na? Tigas. Ano siya? Parang mo polar opposite ka sa dati. Feeling ko talaga, makakaibigan ko rin sila. Nakakaibigan natin sila kung A, mag-fishing tayo. Yung sinabi ko sa'yo last time, girl, kailangan natin mag-fishing para makita natin si Jane. Camping para medyo silang sugar. Mag-aral ng like wine. Wine, gagawa na tayo ng lampanog na cafe style. 7K style, gano'n. Meron pa. May isa pa ako sinabi. Sorry, boxing. Motor racing. Yung boxing ibang tao. Pwede mag-apply ka sa Korea. Oo. Pero feeling ko dun sila
in their not in their idol status. Doon sila na makikita. For golf, Mag-golf. Kaya nga sabi ko sa tito ko, punta ulit siya dito. Nagpaskenda talaga ako. Dito, ano tayo ng driving range? Kasi kailangan ko talaga mag-aral ng actual golf. Kasi hindi pwedeng yung golf lang sa Cellphone. Kailangan actual. Kasi yun, may isa kong cowork, ganyan talaga yung sinabi niya. Kung yung mga taong gusto mong ma-attract, gusto mong makabilang sa circle mo, kasi parang how you level up, kung dapat nasa circle mo, yung mga taong nasa status na yun, diba? Gusto mong yumaman. So, dapat meron kang mga friends na mayaman. So, or may connection ka sa circle ng mayaman. So, saan ka tatambay? Dapat pumunta ka ng golf course, ng tennis club, ng firing range. Kaya sabi ko kay Pip, parang gusto ko mag-firing range. Gusto ko mag-aral. Tapos, yun, something na astig na gagawin. Tapos, ayun na. Anyways, back to the topic. Malapit na po tayo. What's your favorite 7 remix? Shucks. Ano naman Festival. Parang Ay, may sinabi ko sa festival. Noong una-una na yung festival. Wait, hindi ko maalala. Ano pang Zumba? Oo! Sabi ko parang aerobics ka lang na yun. Yung tunog niya, tapos nung gumagawa naman na parang, ang sarap niya. Ang sarap niya palang pakinggan para magising yung utak. Also, nung bago ako mag-meeting, ayun yung pinutugtog ko. Sabi ko, kailangan ko lang. Gusto ng break sound? Hindi yung upbeat. Kasi diba parang pag introvert ka naman talaga, hindi ka naman. Kailangan namin mag-mindset. So parang, parang ako siya. Pampabili siya ng tibok na. Ako naman, lo-fi. Ever since, may talagang sa lo-fi. Yung chumel. Parang ako kailangan itaas, ito kailangan Oo, hindi na ako sa lo-fi yun. Tapos, ang iba rin yung dating niya. Kung tama ako, yun yung pinaka-slowest na. Yung intro. Kasi parang medyo kawig sila nung Nightfall. Kaya sabi ko, parang favorite ko yung Nightfall nung una. Ay, gusto yung festival. Baka nalito ko. Basta ang gusto ko kasi yung super duper slow. Tapos parang sabi Yung lo-fi, yung beat. Oo, yung beat. Bakit hindi na natin yung intro lang nung yung intro nung Nightfall at saka nung lo-fi. hindi Yan, ko medyo may landi factor yan eh. Yung lo-fi, yung may beat. Yes. Yung landi factor. Ay, mas ko landi factor. Yes. Kasi meron pa isa yung recent, yung pinaka-recent na lumabas. Baka island. The Iron Super Boracay Valley. Oo. Grabe, parang pan-summer na talaga yung Oo, yung zombie. So, Yung bird. abangan nyo to in the soup. So, mababang Oh my gosh. Yes, abangan niyo po ang announcement. We're brewing something for everyone. Yes. So, abangan This niyo. August. Soup. Gawa din tayo. Anyway, so that's it for 7. Ano yung takeaways mo for the song or for the episode? What's your main takeaway? Check na sa music yung Clean version. Sana all. Sana all. May yung main takeaway. May malalandi. Yan po yun. Hindi pag ako nasa hindi ko yung laging Hindi natin malandian. So, ganito talaga yung face ko yung sinabi. Talaga? Ano yan Kasi may baby na. Pero Wala pang baby. Ayun, 70s. Every minute, every... Makikita mo talaga yung difference pa. Hindi sa totally wala. Kasi dapat talaga meron yun. Pero medyo hindi kagaya ng baby days. Baby days. So, Yung dati 7, ngayon, 6, gano'n, charot. Isang araw na magpahinga na ng isang araw. Sunday na Kasi pa rin. Pero yun, medyo talaga makita. Pero, ano ba takeaway ko? Well, ang takeaway
number 7 in general. Wala. Wala, di ba? It's fast pace eh, oo. Oo, ano naman siya? Parang it's an upbeat song. Parang pwede ka, i-enjoy yung music. Oo. Pwede siyang bumpy actually. Yung clean version. O yung instrumental. Yung parang kasi yung iba medyo na-off din sa words. Then, kung ayaw. Yun pala, Yung lyrics. Yes. Connected eh. Minsan kasi talaga hindi nila matanggal yung lyrics. Oo, like me. Pero I don't care naman kasi kapag may mga hindi rin naman kasi ako ganun ka-conservative. Pero, yeah, for other people, tama yun. If you're not comfortable hearing that word, hindi mo mapakinggan. Kaya nga ang dami version of English. I mean, nag-ano ako dun sa live meeting. Oo, diba? Parang sabi nung sumagot for that. Yeah. Sana nabawasan yung pila niya para kung pinat. Kaso nadagdagan na rin itong mga, he's hot. Parang, ano na pala siya, baby? Hindi na pala siya baby. So yun, I think that's it for our episode. This is 7, or episode 3, 7. Kailangan na namin so Hindi ko kaya yung salawin kahit na may ganon-ganon. Ano na, sasayaw tayo kamay version lang. Hindi ko nga, Sasayaw tayo sa challenge. Yeah, sumali kayo guys sa dance challenge na pinost nila. So yun, watch out for the next episode. This has been Diane. Kim Jong-jen, Windows John. Mrs. Jen, aka Honesty. See you on the next episode. Annyeong Yunabun. Oh, by the way, follow us on Spotify. And also, we're on Instagram, 7 Lunas Euphoria. And also, 7 Cosmos Studio. Follow us. Cafe Euphoria 7. Yes. Luna Shop. 7 Lunas Shop. Yes. Ay, mali pa 7 Lunas Shop. Luna Shop. Hi, AC. Yes, thank you so much, Army, for listening, for watching. And soon, we'll be introducing our YouTube channel. We'll also be uploading all of our videos on YouTube. So for everyone in the standby door, you can watch our episodes. Thank you so much. Hope you enjoyed this episode. Annyeong, Army! Till next time! Ikaw ang gagawa? Opo.